maaga pala tayo nagising ngayon mga kumari. Kahit kulang pa talaga tayo sa tulog kasi kagabi anong oras na tayo natulog kasi naninibago lang talaga tayo sa ating kwarto. Kasi dalawang gabi pa lang ako dito sa aking kwarto ay hindi pa talaga ako naka fully recover talaga na sobrang tulog na tulog talaga. Kagabi mga 11 na yata ako nakatulog kagabi at nung isang gabi 11 din ako nakatulog ng gabi na yun. Kaya siguro hindi pa talaga ako nasasanay na ako lang mag-isa sa isang kwarto. Kasi mula kasi nung umalis ako dun sa bahay, nasasanay ako na may kasama ako sa natutulog. Tapos pagdating ko dito sa Maynila ay nasasanay din ako na may kasama ako sa pagtulog. Galing kami ng accommodation ng aking kapatid na sana alis kami puntang abroad pero hindi kami kasunod dahil sa meron kaming problema kaya napunta na lang kami dito sa aming kapatid sa Bangumbong. Kaya dito kami hanggang napadpad na kami dito sa kanila hanggang nagtatanong-tanong kami sa kapatid ko, sa tita ko na kung pwede hanapan kami ng trabaho. Kaya pagdating dito wala na talaga kami sinayang na oras o araw man. Kaya mabilis lang kami nakahanap ng trabaho. Ang trabaho namin dito ngayon ay nasa factory, yung malaking kumpanya. Kaya dito kami nagtatrabaho. Factory workers kami dito mga kumari. Yung arawan namin sa factory workers mga kumari ay hindi naman talaga siya kalakihan, hindi naman talaga siya kababahan. Tamang sweldo lang talaga siya mga kumari sa isang linggo. Makukuha mo na yung sweldo mo ng Friday ng hapon kasi may sarili na kaming mga ATM. Kaya yun, nagpapasalamat ako sa tumulong sa amin na kaya nakapagtrabaho kami ng ganito. At sa ngayon, babalik tayo muna sa ating video kasi napapahaba na yung kwento natin, hindi na tungkol sa pagising ko. Pagising ko pala dyan ay agad kong tiniklop yung mga damit na ginawa kong unan mga kumare. Kasi sa totoo talaga mga kumare, ngayon pa lang talaga ako na katulog na walang unan. Kaya pagising ko, masakit talaga yung batok ko. Kasi nga yung inuunan ko ay ang gamit ko at saka yung bag ko. Kasi inuna ko muna yung mga importanteng gamit. Binili ko lang muna yung mga importanteng gamit na gagamitin ko tulad ng butane at saka kaldero, kawali, at saka yung mga bigas, at saka yung mga lamas, yung mga gagamitin sa kusina, yun mga inuna ko mga kumari. Hindi ko na muna inuna yung higaan ko at saka yung aking unan. May importante, sanay naman tayo kasi galing tayo ng probinsya, kaya sanay tayo kahit anong unan natin o kaya anong higaan natin, kaya sanay na ako. Kaya mamaya siguro pag may oras tayo, may time tayo, pag hindi umulan or baka lalabas tayo kasi bibili ako ng ulam ko dun sa labas na babaunin ko mamayang hapon papuntang work at nagbibili na din tayo ng ulam para hindi na rin sasakit yung ating batok. Yung kumot ko pala dyan ay dalawa lang. Yung kumot ko na malong, dalawang malong yan. Yung isa galing yan sa aking butihin anak na kay Gabriel, binigay nila sa akin pero ayaw ko, kaya yun, nagbayad na lang ako para ayaw ko pati makarinig ng kaya binayaran ko yung malong na yun. Tapos yung isang kumot dyan galing yan sa trabaho ko nandun pa ako sa restaurant ng Isulan. dami akong pinagdarahanan sa buhay ko. Kahit anong hirap na trabaho, pinasok ko lang para mabuhay yung mga anak ko. Kahit sagad na talaga, kahit pagod na pero hindi ako sumusuko dahil alam ko na pag sumuko ako, walang mangyayari sa buhay ko pag sinusuko talaga ako. At hindi lang yan magiging kawawa yung tatlong
gamit ko. Siguro kasya dito yung tao na kasing payat ko lang, kasing tama lang ng katawan ko. Siguro mga 5 tao kasya dito. Pero payat lang ha, wag lang yung mataba. Kasi pag mataba talaga, hindi talaga kasya dito. Baka 3 lang. Kaya yun, kaya ko naman yung buhay ko na mag-isa. Alam mo, mahirap. Sa ngayon kasi tumutulong naman sa akin yung mga bayaw ko. Sila naman yung nagbibigay sa nagbibigay ng mga allowance na pero tama lang, wag kayong abusado. Kasi noon nakukuha ko yung gusto ko nung meron akong ginawang kasalanan na dapat na hindi na dapat ulitin. Kaya ngayon nagsisikap ako na maitama ko lahat yun. Ayaw ko naman na habang buhay na tatanda tayo, makapit tayo sa mga ganun, sa patalim, para lang mabuhay tayo. Diba, hindi dapat ganun. Dapat papagpapawisan natin yung bawat patak ng sintimos na narating sa ating kamay. Kaya yun, tulog kayo talaga si Ma'am Shenyo. Kahit alam ng palaging puyat, tulad yan mamaya, panggabi na, ginabukasan, parang puyat na yan. Baka hindi na nga ako kakain bukas pag uwi ko ng umaga. Kasi alam ko, antok na naman ako nun. Tulad yung nakaraang linggo, sobrang antok talaga. Hindi na ako nakakakain ng umaga. Pagdating ko, hindi na nga ako nakakapagpalit ng damit ko. Pagdating ko, bigla-bigla na lang ako natutulog. Kasi sobrang puyat siguro at antok. Kaya yun, makakakain lang ako tanghali na 12, nararamdaman ko na yung hapdi ng tiyan ko pag bandang 12 ng tanghali. Kaya gumigising na ako noon at magtutulog na ako noon sa kapatid ko kay Cha na magluluto kami dalawa para kakainin namin. Kasi dalawa kami yung panggabi, tulad ngayon panggabi na naman kami dalawa. Pero magkakaiba ng sitwasyon. Kasi andito na ako sa isang kwarto, siya doon sa kabila, doon sa kay Mimi, dalawa sila doon. Magkakaiba na talaga yung namin. Kaya bukas malalaman yan sa pag-uwi ko kung talagang magluluto muna ako bago ako matutulog para pagising ko may kakainin ako. Siya, hindi ko na alam kung anong gagawin niya dun sa taas kasi iba-iba na kami ng kwarto. Bumukod na kasi ako. Ayaw ko kasi patulan yung kapatid ko na kung ano na yung malawas ko niya. Ayaw ko na mag-away kami. Alam niya naman pag nagalit ako, talagang galit na galit ako. Ayaw kong patulan kasi iba ako manggalit. Alam naman nila yun. Tapos pag magtampo talaga ako, tupakin talaga ako, 3 araw talaga ako bago gagaling yung ulo ko. Kaya ayaw ko nang ganun. Ayaw ko silang tawag dito. Ayaw kong anuhin yung mga salita nila. Oo, masakit naman pero hindi dapat damdamin. Kasi pag dinamdam mo na yan, talaga hindi kayo kakagati. Kaya hinahayaan ko na lang sila. Sa ngayon, sabi kasi ng kapatid ko na isa, wala daw siyang pakialam sa akin. Wala akong pakialam. Hindi na ako pumapasok dun sa kwarto nila kasi makarinig na naman tayo ng mga bagay-bagay na hindi dapat. Kaya dito na ako sa kwarto ko. Kontento na ako dito. Kahit ganito lang, palit lang yung gamit ko, at least sa pagkain hindi ako dapat magugutom. At pagdating sa trabaho dapat palagi tayong active para hindi tayo mawalan ng trabaho. Balik na naman tayo sa ating video. Nagpainit na ako ng heater dyan kasi magkakape na tayo. Para pagkatapos natin magkape ay maghugas tayo ng plato na pinagkainan natin kagabi kasi hindi na ako lumabas kagabi kasi malamig talaga yun sa 3rd floor. Kasi doon talaga ako sa 3rd floor na nalagay yung mga plato. Kaya tinamad na ako na lumabas kagabi, doon nadala yung plato. Lumabas ako kagabi pero nagano lang ako ng hagdat ng aking katawan kasi malamig.
sa bahay namin sa Mindanao ay hindi talaga maganda yung parang talaga yung bahay namin malinis. Nagagalit ako sa mga anak ko pag nakita ko mga dumi-dumi. Kahit na kunting ano lang, hagis ng mga kapil, nagagalit na ako. Kaya siguro yung mga anak ko namamana sa akin yung panganay ko na sa kalinisan ng bahay. Kasi pag may anak ka talagang bunso na lalaki, sobrang makalat din talaga siya. Pero ngayon malaki na siya, nasasaway na siya, sasabihan na siya ng kanyang ate. Kaya tuwing video call ko sa kanila ay hindi na ganun-ganun yung damit niya, yung magagawin yung damit niya, kasi nag-ano siya dun sa mga putikan, pero hindi na talaga parang bago yung bunso ko. Dahil naaalayan siya ng ate niya, dahil isang kurot lang na ate niya, isang tanaw lang ng mata ni ate niya. Alam niya nang galit na si ate niya, kaya natatakot siya kay ate niya. Kasi pag sa akin kasi, spoiled sa akin kasi ng aking bunso niya. Alam mo ba yun? Natatanggal yung pagod ko pag nakikita ko ng anak ko, yung bunso ko. Kaya mahal na mahal din sila. Wala akong pinipilit na mahal. Kaya talagang sila ng patatlong mahal na mahal ko. Pag galing ako sa trabaho, matawag ako sa kanila para matanggal yung pagod ko. Ganyan talaga ako sa mga anak ko. Kahit na may mga problema na dumating sa akin, minsan napapahiya ako, yung mga anak ko hindi nakauwi, pero ano lang yung tinitiis ko yun, kasi alam ko naman na hindi tayo magtatagal sa ganung bagay, diba? So ganun kamalian, maitatama talaga natin pag gusto, pero pag ayaw, wala, may dahilan. Kasi ako kung gusto ko itama lahat yung mga mali kong nagawa sa buhay ko. Kaya habang buhay na ganito na naman talaga ako, wala akong pinagbago, wala akong pinagbago sa buhay ko. Sa ngayon, isasabi ko sa sarili ko na meron na talagang nagbago. Kasi dati, yung nag-aaral lang kami, ano lang, naglalakad lang kami, hindi kami nakasapatos, kasi nga maputik, bawal ng sapatos, kaya katsinilas lang kami. Sa ngayon ay ayaw kong iparanas sa mga anak ko yung nararanasan ko nila. Naglalakad lang kami sa tuwing lahat ng sikap ko, lahat ng pagod ko, lahat ng pawis ko ay may nararating na ako. Sa ngayon ay yung motor ko, 3 na. Kaya sa pag-uwi ko nitong bakasyon ay magiging 5 na yung motor ko, kasi kukuha ko ng 2 motor. Yung isa, pang-regalo ko sa anak ko, sa panganay ko. Tapos yung isa, para sa dalawa. Kasi hindi naman pwede yung hindi naman pwede na hindi ko silang bigyan. Oo, sabi natin na maluho ako. Maluho lang talaga ako sa mga motor. Hindi sa ibang mga bagay. Motor lang talaga yung kahiligan ko. Kahit cellphone ko nga, hindi na ako makabibili-bili ng cellphone ko. Kasi sira na nga yung cellphone ko. Mas inuuna ko yung mga ng anak ko kasi ayaw ko na maranasan nila. Tapos yung bahay namin, unti-unti ko na nang napapaayos, at saka siguro next month ay magpapadala na naman ako dun sa lupa na hinuhulugan ko para matapos na yun, kasi 7 years yung hulugan ko sa lupa na yun. Ayaw ko maging tatanda na lang ako na wala akong imamana sa mga anak ko. Kaya last na siguro yung pagkuha ko ng 2 motor, siguro last na yun, kasi pupukus na naman ako, mag-iipon na naman ako ng pera para sa kinabukasan ng aking mga anak. Kaya magtitipon naman tayo ng pera, mga kamamshi, kasi ayaw ko na tumanda lang ako, matatapos na lang yung taon na wala tayong maiipon. Kaya ako tutuipon na naman ako nito pagkatapos ko makakuha ng 2 motor. Last na talaga yun, mag-iipon na talaga ako para sa sarili ko at sa mga 3 anak ko, mga mamshi. Kahit ganito lang talaga yung buhay ko, proud ako dahil nakakaya ko yung mga gusto ko, nakukuha ko yung mga gusto ko dahil sa pangarap ko sa 3 mga anak ko, mga kumari. Kaya huwag kayong mag-alala, kasi may awa yung God sa atin. Darating yung araw na lahat ng gusto natin ay makukuha natin, pero huwag lang yung sobra-sobra, baka hindi na ibigay sa atin yun. Kaya habang bata pa tayo, habang malakas pa yung katawan natin, ay babaguhin natin yung
tumigil. Kaya yun, parang naano ako. Kaya nagsisimba ako linggo-linggo para mabawasan yung ginawa kong kasalanan. Kasi talaga yung nagkatanggap-tanggap yung ginawa kong kasalanan. Talagang hindi katanggap-tanggap yun. Pero wala tayong magagawa. Kaya dumaan na yun sa atin eh. Kaya yun. Ano na yun sa atin. Tawag nito na dapat na hindi na ulitin. Huwag na gawin. Bago na. Para sa tatlong anak. Diba? Yun lang naman ang goal natin eh. Pumunta ka sa malayo para may trabaho para sa mga anak mo. Kung ano man yung ginawa mong kasalanan dun sa inyo, sige, padaanin lang. Huwag nang anuhin, huwag nang ulitin. Kasi yun, kamalian na yun talaga. Sobrang maling-mali talaga yun. Kaya, bago na. Kaya, ako, masasabi ko lang sa sarili ko, proud na proud ako kasi kahit anong trabaho pinapasok ko na mapalalaki man o pababae, basta natatapos ko yung trabaho ko bago ako magre-resign. Sige mga kumare, hanggang dito na lang yung video natin. Thank you for watching and bye-bye!